Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. May kamangha-manghang nangyayari ngayon. Nasa gitna tayo ng kaganapang posibleng humubog sa natitirang bahagi ng siglong ito. Hindi ako nag-exaggerate. Pag-isipan nyo lang. Ang Islamikong Republika ng Iran, na sumikat matapos ang 1979 revolusyon ay naging sakit ng ulo para sa mundo. Pag-isipan mo, Hamas, Hezbollah, Syria, suporta kay Putin sa digmaan sa Ukraine, pagbenta ng murang langis sa China kapalit ng kapakanan ng sariling mamamayan. At higit sa lahat, galit sa kanluran. Kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel, kamatayan sa imperialismong kanluranin. Bumagsak na halos ang rehimeng iyon. Sawang-sawa na ang mga tao sa Iran sa kalupitan ng rehimeng iyon at nakiusap sila kay Donald Trump na pumasok at makialam. Tulungan mo sila ngayon. Hindi ito isang panawagan sa emosyon. Kahit na ang brutal na Islamikong rehimen ng Iran, matapos patayin ng internet, ay pumatay ng mahigit 12,000 inosenteng hindi armadong nagpoprotesta. Sige, hindi sila armado, wala silang sandata o kahit ano, at may napanood akong mga video na di ko pwedeng ipakita. Dito ang mga goons ng IRGC ay basta na lang nagpapaputok ng mga balas sa mga tao. Pwede ko ipakita ang litrato ng punerarya. Tingnan mo ito. Libo-libong tao ang pinapatay ni Khamenei. Nagkakapatong na ang mga bangkay na parang longganisa. Dahil marami nang tumatakas, nag-angkat ang masamang matanda ng Arabong milisya mula Iraq para patayin ang sarili niyang mga tao. Ngayon ang tamang oras para labanan ang rehimen dahil alam ni Khamenei na malapit na siyang mawala. Naghihingalo at nagkakawatak-watak na ang rehimen. Alam niya na darating ang panahon na tatanggi ang mga opisyal ng IRGC at mga tauhan ni Khamenei na sumunod sa kanya. May ilan na ring tumangging sumipot. May ulat na ang Isfahan at Shiraz ay nakuha na ng mga rebelde. Tingnan mo, ang mga taong ito na hindi nagsasalita ng Persian ay pumapasok sa Iran mula Iraq para supilin ng rebelyon. Tingnan mo sila. Si Khamenei ay nagdadala ng mga Islamist mula ibang bansa para pumatay ng mga Iranian at walang laban ang mga Iranian. Wala silang mga armas, wala silang mga milisya, wala silang mga baril, puro galit lang nila laban sa Islamic regime ang meron sila. Tingnan mo ito. Tinuturing ng mga Iranian ang kanilang sarili bilang pinaka-Islamophobic na mga tao sa mundo. Sinusunog nila ang mga moske. Sabi ng ilang ulat, nasa 350 moske na ang nasunog ngayon. Sawang-sawa na sila sa Islamic na rehimen at doktrinang Islamiko na naranasan at alam nila mismo. Ano ang mangyayari sa inyong magagandang bansang kanluraning liberal kapag nakapagtatag ng puwesto ang Islam? Babala rin ba ito sa kanluran? Babala ito sa mga bansang kanluranin na simpatetiko at malambot sa mga Islamista. Tumatanggap tayo ng mga Islamista tulad ni Muhammad Hijab na nagpapalaganap ng kanilang retorika sa mga kanluraning demokrasya, habang ang ating mga kaliwang gobyerno ay nagbubulag-bulagan. Yan mismo ang nangyari sa Iran. May aral na dapat matutunan ng lahat. Habang pinapatay ng rehimen ng internet, sinasabi nila sa lahat na, "Oh, tingnan ninyo, tapos na ang mga protesta. Naharap na natin ang rebelyon." Kahit hindi pa nila tawagin, malinaw na ito'y revolusyon sa harap natin at tayo ay nasa gitna nito. Nagsisinungaling sila at nag-a-upload ng AI-generated videos. Ipakikita ko sa inyo. Nag-a-upload sila ng AI-generated videos na napatunayang peke. Ginagamit nila at binabago ang lumang videos gamit ang AI. Mga pare, wala nang kontrol ang rehimeng Islamiko. Kung tapos na ang mga protesta, bakit hindi pa nila ibinabalik ang internet? Hindi pa tapos. Ipapakita ko sa inyo ang mga bagong video na dumaan sa makitid na lagusan ng Starlink. Oh, kakaunti lang ang may Starlink pero may mga video pa rin na lumalabas. Tignan mo ito pagkatapos ng internet blackout. Pagpupulong kasama ang IRGC. Matatapang ang mga Iranian, walang armas, at nilalabanan gamit lang ang kanilang mga kamay. Ipakikita ko ito sa'yo, ngayong araw ito galing. Tingnan mo! Sa bawat video ng protesta na napapanood ko, iisa lang ang sigaw nila. Javish siya, ibig sabihin ay mabuhay ang hari. Mahalaga ito dahil alam kong may bahagi ng Make America Great Again na nagsasabing, "Oh, tingnan mo, nakikiramay kami sa Iranian, pero hindi dapat makialam ang Estados Unidos dahil hindi rin maganda ang record natin sa pagpapalit ng pamahalaan."
O nabigo ang pagpapalit ng pamahalaan sa Iraq, Libya at Afghanistan dahil walang leader na nagbuklod sa bansa. Mga pare, iba ito sa Libya, Egypt o Iraq. May sentral tayong autoridad na pinagbubuklod ng tao, si Raza Pahlavi, prinsipe ng Corona. Ang mga Iranian ay nakikiusap kay Donald Trump na makialam. Alam kong sinabi niyang gagawin niya at naniniwala akong gagawin niya. Ginagawa ko ang video na ito dahil tingin ko may bahagi ng Make America Great Again na isolationist. Ayaw ng bagong digmaan kahit may sumabog na paputok saan man. Sinasabi nila, o ikatlong digmaang pandaigdig, ikatlong digmaang pandaigdig. Pakikalma lang, hindi ito ikatlong digmaang pandaigdig. Lubos nang napilaya ng Iran. Wala na itong Hamas, Hezbollah, Syria at Houthis. Malaki na ang pinanghina nito. Ito na ang pinakamahinang estado ng Islamikong rehimen. At para lalong lumala ang sitwasyon para sa Islamikong rehimen, sawang-sawa na ang mga tao ng Iran. Paulit-ulit naming sinasabi, hindi ko alam na mangyayari ito. Umaasa kami. Binabantayan ko ang mga protestang halos kada 2 taon ay sumisiklab. Mula 2017, 2019, 2019 at 21 masa Amini. At ang 12 araw na digmaan binabantayan na namin sila. Tuwing napipigilan nila ang pag-aalsa, nadidismaya kami at nagbabalik sa normal na buhay. Pero hindi tumigil ang mga tao sa Iran. Hindi sila tumigil sa pangarap na mapalaya ang sarili mula sa salot na ipinataw sa kanila, mga pare. Bilang dating Muslim, tingin ko Iran ang magiging unang bansang tatalikod sa Islam. Maraming tao roon. Galit sila sa Islam at Islamismo. Tingnan mo, ipinakita na namin ang survey na ito mula 2020. Sige, gagawa ako ng video. Noong panahong iyon, 32% ng Iranian ay Shia, 22% walang relihiyon, at 8% ateista. Ilan lahat iyon? 30, 7 Zoroastrian, 7 spiritual agnostics, 50 na parang kabilang din sa spiritual, ilagay din doon. 5 lang ang Sunni Muslim humanist. Alam naming mangyayari ito dahil hindi nila kayang tumayo kasama ang Islamistang rehimen. Palagi naming inaasahan ito, pero walang kasiguraduhan. Ngayon, nangyayari na. Lahat ng Iranian na nakausap ko sinasabi nilang kakaiba ito. Hindi pa nangyayari ang ganitong dami ng tao. Hindi pa nila nakita ang ganitong mga bilang, ang mga video na lumalabas mula sa Iran kahit na may internet blackout. Hindi pa ito nangyayari noon, ngayon lang ito nangyari. Paano natin bibiguin ang matatapang na Iranian na ito na, sa totoo lang, lumabas noong una dahil sa matinding pagtaas ng presyo na nangyayari ngayon? Dulot ba ito ng nakakadismayang Islamic rehimen? Iba ang mga Iranian sa ibang Muslim na nasyonalidad, mataas ang pinag-aralan nila, urbanisado, at malapit sa kultura ng kanluran. Isang pagkakamali lang yon. Ginawa nila noong 1979, isang pagkakamali lang. Mula noon, nagbabayad na sila para roon at sinusubukang itama ang pagkakamali. Simula rin noon, pinapabagsak nila ang rehimen na noon ay hindi pa kasing lupit ng Islamikong rehimen ngayon. 12,000 katao sa loob ng 48 oras. Walang pinipili ang pamamaril nila sa mga tao. Patuloy silang lumalaban dahil sinabi ni Pangulong Trump na kapag pumatay sila ng mga nagpoprotesta, lalaban tayo. Ngayon na ang panahon at tiwala akong matindi silang papatulan ni Pangulong Trump. Mukhang may plano sila. Sana nga ganoon. Nag-tweet siya tungkol dito kahapon. Mga 12 oras na ang nakakaraan. Patriotang Iranian, ipagpatuloy ang protesta, bawiin ang mga institusyon, at itala ang pangalan ng mga abusado at mamamatay. Magbabayad sila ng malaking halaga. Kinansela ko na ang lahat ng pagpupulong sa mga opisyal ng Iran hanggang sa matigil ang walang saysay na pagpatay sa mga nagpoprotesta. Darating na ang tulong. Gawing dakila muli ang Iran. Pangulong Donald Trump. Alam kong gustong tumulong ni Pangulong Trump at galit siya sa pagpatay. Hindi lang ito kawanggawa para sa Iran. Tingnan mo ang mas malawak na larawan. Matagal ng problema ng kanluran ng Iran. Nagbabanta ang Hamas, Hezbollah at Bashar al-Assad sa kaalyadong kaharian ng Saudi Arabia. Istorbo lang sila sa 47 taon. Isipin mo, kailangan mo lang bombahin ang ilang kuta ng Islamic regime at bahala na ang mga mamamayan ng Iran sa natitira. Lumayo ka pa ng tingin. Ang Iran ay kabilang sa alyansang laban sa kanluran na kinabibilangan ng Russia, China, North Korea at Iran. Kung aalisin mo ang Iran, malaki ang hihina ng alyansang ito laban sa kanluran. Ano pa ang gusto mo? Hindi lang ito kawanggawa.
kundi para rin sa interes ng Amerika at Israel. Sinabi rin ni Benjamin Netanyahu na sumusuporta siya sa mamamayang Iranian. Pero sa tingin ko, sinabi ng Israel na naghihintay sila ng go signal mula sa United States. Ang administrasyon ng United States ang pumipigil sa kanila. Hindi ba nakakatawa na ang mga anti-Israel groups paulit-ulit sa social media na sinasabing si Benjamin Netanyahu ang kumokontrol kay Trump? Sa totoo lang, baliktad ang nangyayari. Gusto sanang bombahin ni Benjamin Netanyahu ang Islamic regime kung papayagan siya ni Trump, pero hindi niya magawa. Walang hiya talagang nagsisinungaling ang mga taong ito. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isa pang survey. Tinanong ng mga mananaliksik ng Gaman ang mahigit 200,000 Irani. Malaking survey ito mga kaibigan, mga 158,000 dito ay nakatira sa Iran at 42,000 naman ay nasa ibang bansa. Tanong, Islamic Republic? Oo o hindi? Gusto mo ba ng Islamic regime? Ang malaking karamihan ng mga sumagot ay nagsabing hindi. 81% ng nasa Iran at 79% ng Iranian sa ibang bansa, halos lahat. Ito ang dahilan kung bakit wala kang makikitang pro-Islamic regime sa ibang bansa. Bakit nga ba nila labis na kinamumuhian ang Islamic regime? Dahil sila ay mga ipinatapon? Lahat sila ay biktima ng Islamic regime? Isasama ko ang link sa description para sa lahat ng mga survey na ito para sa sino mang gustong basahin ang mga ito ng detalyado. Kaya, pakiusap, kailangan ng mga Iranian ang United States. Palagi akong pabor sa interventionist na Amerika, hindi sa isolationist na Amerika. Hindi ko gusto ang elementong ito ng Make America Great Again. Naiintindihan ko yon. America first, pero ito ang America first. Kung aalisin mo ang Islamic Republic, para ito sa Amerika. Ang pinakamalaking kaaway ng Amerika ay Russia at China, na mga ideolohikal na kalaban ng malayang mundo. Kung aalisin mo ang isa sa mga kaalyado nilang pahirap, ano pa ang hihilingin mo? Iyan ang estratehikong pagtingin. Pero kung makatao ang pananaw, paano natin iiwan ang magagandang tao ng Iran? Mahal nila ang Amerika at ang malayang mundo, nais nilang mapabilang dito. Sinusuri nila kung bakit ang mayamang bansang Iran na maraming natural gas at langis ay nakararanas pa rin ng matinding kahirapan. Kapag tinitingnan nila ang Qatar, Saudi Arabia, at United Arab Emirates, nakikita nilang mataas ang pamumuhay doon. Samantala, naghihirap ang mga Iranian kahit para sa tinapay, na hindi nila nararapat. At bakit nangyayari ito? Dahil ang mga mananakop na ito, ang Islamic regime na ito, ay gustong magbenta ng murang langis sa China. Malinaw na sinasamantala ng China ang Islamic regime dahil kaunti lang ang gustong bumili ng langis nila. Kaya sinabi ng China na bibili sila. Halos walang kita, balik puhunan lang ang presyo. Lahat ng kinikita ng Islamic regime ay napupunta sa kanilang mga kaalyadong terorista. Dahil dyan, galit ang mga Iranian sa kilusang Palestinian. Hindi dahil gusto nilang makita ang mga batang Gazan na sumasabog, o dahil binabayaran ng Israel ang 80 milyong Iranian para sumigaw ng pabor sa kanila. Nakita at nasawa na sila. Mga galit na tao ito. Nakita ko litrato ng nagpoprotesta na may placard na Havit siya. Ibig sabihin, mabuhay ang hari. Nakapink siyang t-shirt kahit pinayuhan ng lahat na magsuot ng madidilim para iwas sniper. Ganito kagalit at kadesperado ang mga taong ito. Sinadya niyang magsuot ng matingkad na pink na t-shirt na parang sinasabi, Javit siya, barilin mo ako. Kaya mo bang ialay ang buhay mo para dito? Gagawin mo ba? Kung desperado kayo, dapat ganun din tayo kasi parang bihag din tayo ng mga kaliwang gobyerno. Magkukwento pa ako tungkol sa paghihigpit ng Australia sa malayang pananalita. Pero hindi naman kasing sama ng nangyari sa Iran nitong 47 taon. Sa estratehikong pananaw, kapaki-pakinabang ito sa Amerika. Sa makataong pagtingin, tama lang ito sa moralidad. Make America Great Again, pakiusap, tumigil ka na. Hindi lahat ng paputok ay nauuwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sinabi mo rin ang parehong bagay tungkol sa Russia at Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit ako pro-Ukrainian. Sa akin, pro-West o anti-West lang ito. Simple lang. Alam kong lumalala ang issue sa Greenland. At umaasa akong hindi ito kukunin ni Trump sa puwersa. Sige, kailangan nating magkaisa. Hindi dapat maghiwa-hiwalay ang mga puwersa ng kanluran. Sige, pero ibang usapan na yan para sa ibang video. Ngayon, pinakamalaking kalaban natin ang Rusya, China, Hilagang Korea, at Islamikong Republika ng Iran. At kung mapapatumba natin sila, malaki ang mababawas sa lakas ng alyansang kontra kanluran.
Tatapusin ko lang ang video na ito sa pamamagitan ng pagpaparinig sa inyo ng isang video mula sa isang babaeng Iranian. Pakinggan ninyo ang sinasabi niya. Kakapaslang lang ng Islamic regime, 12,000 Iranian ang pinatay nila sa loob ng 72 oras. 12,000, higit pa ito sa doble ng bilang ng mga Amerikanong sundalong namatay sa digmaan sa Iraq. Kung hindi ka pa nababahala dyan, hindi ko na alam kung ano pa. Kapag pinutol ng Islamic Republic ang internet sa Iran, nagiging madilim ang bansa at ginagamit nila ito para patayin ang mga inosenteng nagpoprotesta. Habang iniiwasan nilang makatawag ng tulong ang mga tao, kapag ibinalik ang internet, panandalian lang ito para tuyain ang mundo. Laban ito ng mga tao ng Iran, walang duda. Ang mga kabataang lumalabas sa mga kalye ng Iran ay tinawag na ang kanilang sarili bilang mga sundalo ng Iran, bilang mga sundalo ng prinsipe ng korona. Ito ang dahilan ng pagkamatay nila. Suportahan lang ang lalaking nagnanais ng sekular na demokrasya para sa Iran, na kilala rin bilang kalayaan sa pagpapahayag, isang likas na karapatan ng bawat tao. Ang matatapang na individual na ito ay kusang lumalabas, tuwirang hinaharap ang kasamaan habang naglalakad sa mga lawa ng dugo ng kanilang mga kapatid na nagbuwis ng buhay. At gayunpaman patuloy pa rin silang tumatayo at hindi sumusuko. Ngunit para magtagumpay na pabagsakin ang mapanganib na teokratikong rehimen na pumapatay ng sibilyan, kabataan at bata bawat segundo, kailangan ng suporta at aksyon laban sa Islamic Republic tulad ng mas mahigpit na parusa o pagtutok sa mga base militar. Kung pakikinggan mo ang totoong komunikasyon mula Iran ngayon, makikita mong suportado ito ng mga mamamayang Iranian. Kaya sa United States administration, tandaan na hindi dapat basta makipagkasundo sa diktador. Dapat bumagsak ang rehimen at magagawa ninyong tumulong. Hindi lang para sa kapakanan ng mga Iranian, kundi para rin sa kapakanan ng Estados Unidos. Ang Islamikong Republika ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa mundo. Kapag nawala ang rehimen, maaaring magsama ang mas ligtas na Iran at Estados Unidos, tutukan ang Islamikong rehimen at suportahan ang pansamantalang leader ng Iranian, si Prinsipe Corona Reza Pahlavi. Iran o Pasmidirim, babawiin natin ang Iran. Libo-libo ang ganitong video mula sa mga Iranian. Kababasa ko lang ng ulat na sina Crown Prince Mohammed bin Salman at ilang Arabong leader ay nanawagan kay Donald Trump na huwag makialam dahil maaari itong magdulot ng malawakang epekto. Alam ko kung ano ang maaaring maging mga malawakang epekto nito. Si Pangulong Trump, kahapon o isang araw bago iyon, ay nagsabi na mula ngayon, anumang bansa na makikipagtransaksyon sa Iran ay kailangang magbayad ng 25 taripa sa Estados Unidos kapag nakikipagnegosyo sa Estados Unidos. Masamang balita ito para sa China dahil, gaya ng sinabi ko, sinasamantala ng China ang Iran. Nakakakuha sila ng murang langis sa parehong gastos mula Iran, Saudi Arabia, at Russia. At lahat ng mga bansang ito ay gusto talagang manatiling mahirap ang Iran. Kung malaya at naging moderno, sekular, at liberal na demokrasya ang Iran, makikipagkalakalan ang kanluran sa kanila. Bibili tayo ng langis mula sa Iran. At dahil dito, bababa ng malaki ang presyo ng langis sa buong mundo. Masamang balita yan para kay Putin, masamang balita yan para sa China, masamang balita yan para sa lahat ng mga autoritaryan na bansa. Pero magandang balita yan para sa atin. Maraming beses nang sinabi ni Trump na gusto niyang bumaba ang presyo ng langis. Maganda ito para sa atin. Isa pang interes na kapareho ng sa Iran. Kaya, gaya ng sinabi ko, hindi lang ito kawanggawa mga kaibigan. Ito ay para sa interes ng Amerika. Kalimutan nyo na ang mga tanga na yan. Kalimutan nyo na ang mga putang inang kaliwa sa social media tulad ni Cenk, Ugid, at ang komikong si Dave Smith. At binabasa ko yung tweet mula doon kay Nick Fiantes. Sabi niya, ay hindi. 12,000 katao na raw ang namatay. Paano mo naman nalaman? Paano mo nalaman sino ka? Parang Trump derangement syndrome, meron silang Israel derangement syndrome. Kahit anong mangyari, kahit saan, sinasabi nilang hindi ito gawa ni Nyaw. Ngayon para ito sa kapakanan ng Israel. Kung bumagsak ang Islamic regime, makakabuti iyon sa Israel. Wala akong nakikitang masama rito. Para ito sa kapakanan ng Australia, Europa, at lahat ng malalayang bansa. Nais naming maging malaya, sekular, liberal, at demokratiko ang Iran. Para ito sa ating kapakanan at hindi kami nagsusori. At kapag nagtagumpay ang revolusyon,
na talagang pinaniniwalaan ko sa puso ko. Malamang na mangyayari na ito sa pagkakataong ito. Kahit hindi ngayon, mauulit pa rin ang mga protestang ito. Paulit-ulit na itong nangyayari tuwing 2 taon sa nakalipas na 15 taon, kaya tiyak na mauulit pa. At sa bawat serye ng mga protesta, lalong humihina ang rehimeng ito. Kaya mangyayari talaga ito, naghihingalo na ang rehimeng ito, pabagsak na ito, bumabagsak na. Pero kapag nangyari ito, ang mga taong ito, ang mga opisyal ng rehimeng ito, ay susubukang maghanap ng kanlungan sa mga bansa sa kanluran. May mga gobyernong kaliwa na tatanggap sa kanila ng bukas palad. Hindi natin dapat payagan yon. Ayon kay Raza Pahalvi, magkakaroon sila ng Nuremberg-style na paglilitis. Walang mangyayaring paghahanap o paghihiganting pagpatay sa mga bruha. Sa mas mababang antas, posible ang pagpapatawad. Pero ang pangunahing opisyal ng rehimen ay aarestuhin at haharap sa hustisya. Tulad ni Khamenei at ni Maduro, siya ang namumuno sa Islamic regime. Haharap sila sa hustisya. Mangyayari yan. Pero sa panahong iyon, hindi dapat payagan kahit isang refugee mula sa Iran. Hindi para sa basura ng Iran ang West Trunk. Hindi na pwedeng tumanggap ng refugee. Kapag nakita natin ang tagumpay ng rebolusyong ito, kailangan din nating kumilos laban sa mga Islamist sa sarili nating bansa. Ito ay isang hindi banal na alyansa sa pagitan ng kaliwa at ng mga Islamist. Hindi dapat nating payagan ito. Nagdusa ang Iran. Isa itong aral para sa ating lahat. Ano man ang mangyari, huwag kang magtitiwala sa isang Islamist. Alam kong nagtiwala kami kay Jolani. Nakinriti ko noon. Hindi dapat inimbitahan ni Trump si Jolani sa White House. Pero pag-usapan na lang natin, yan sa iba. Pero hindi ka talaga pwedeng magtiwala sa isang Islamist. Mas pipiliin ko pang makipagkamay sa isang alien kaysa sa isang Islamist. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga Islamist. Kailangan ng Iran ng tulong natin ngayon. Gusto ko lang sabihin, bilang dating Muslim noong simula ng ex-Muslim movement noong 2005 ni Mario Namazi. Nagkataon, isang Iranian na biktima rin ng Islamic regime, tumakas ang pamilya niya mula Iran matapos ang Islamic Revolution noong 1979. Hindi niya inakala na sa loob ng 20 taon ay magiging malaya ang bansa nila mula sa Islamic regime. Ngayon alam ko nang hindi na siya sikat sa dating mga Muslim. Bilang asylum seeker, hindi siya tutol sa mga asylum seeker at malakas din ang pagtutol niya sa Israel. Kaya nawala siya sa eksena. Sa tingin ko, mahalagang kilalanin ang kanyang pagsisikap dahil siya ang ina ng ex-Muslim na kilusan. Alam kong ayaw na niya sa akin at hindi na ako sinusundan. Pero sinusundan ko pa rin siya dahil mahal at nirerespeto ko siya. Hindi ako sang-ayon sa kanyang paninindigan tungkol sa mga asylum seeker at sa Israel. Pero siya ang nagsimula ng kilusang ito. Siya ang nagtanim ng binhi ng rebelyong ito na ngayon ay naging isang malaking puno. Bilang dating Muslim, malaking tagumpay ito para sa atin. Alam kong hindi ako mamamayan ng Iran, pero magiging sobrang saya ko pag dumating na ang sandaling iyon. Kailangan natin si Donald Trump, Pangulo ng malayang mundo, na makialam. Alam ko na siguro ay may plano sila. Hindi madali pero bilang aktivista, kailangan kong manawagan sa mga tagapanood. Alam kong maraming Amerikano, lalo na mga Make America Great Again ang interesado ngayon sa mga video ko. Kaya nananawagan ako sa mga taga-suporta ko sa Amerika. Kailangan natin ng Amerika na makialam. Hindi ito magiging ikatlong digmaang pandaigdig. Pakiusap, huwag ninyong pabayaan ang mga mamamayang Iranian. Pinapangalanan nila ang mga kalye kay Donald Trump at isinisigaw ang kanyang pangalan. Pangulong Trump, pakiusap, tulungan niyo kami. Baka hindi tumagal ng 17 o 18 araw ang mga protesta kung hindi dahil sa mga nakakaganyak na tweet ni Pangulong Trump. Sinabi ni Pangulong Trump na, "Nasa likod niyo ako. Binabantayan ko ito ng mabuti at makikialam ako." Ngayon na ang panahon at alam kong makikialam siya. Alam ko sa puso ko na makikialam siya.